everyone! This is Teacher Luisa and welcome to my YouTube channel, Inspired Teacher Everyday. Today, ang aking i-share at ibabahagi sa inyong lahat ay yung mga tamang makeup tips at tamang pananamit at tamang pag-aayos ng buhok. Especially kapag tayo ay may mga online meetings, mga webinars, at iba't iba pang mga online engagement na kailangan tayo na maging presentable. Because as teachers, kailangan lagi rin tayong maging feeling beautiful lagi inside and out. So, napaka-importante na presentable ang isang guro na tulad natin. So, let's start our video. Hope you like it. Please do subscribe to my channel and thank you for the 300 plus subscribers. Maraming salamat po. First of all, ang una natin gawin ay gawin natin clear yung ating skin. Since nakikita nyo na yung skin ko ngayon is hindi siya ganun ka-healthy kasi meron akong mga tigawat. I-cover up natin siya ng konti para sa online meetings natin, medyo clear yung ating face. So, ang usually kong ginagamit is ito, any liquid foundation. And pwede rin naman na powder kasi online lang naman. You don't need to be heavily made up all the time. So, sige, let's put it. I-blend lang natin ng mabuti. Itakpak lang natin dun sa skin natin. Let us always be gentle to our face. Medyo naging clear na yung face ko after na maglagay ako ng foundation. So, dahil meron akong pimples, pwede tayong gumamit ng any concealer. Maglagay lang tayo ng konti. And then, blend lang natin ang achieve na natin yung clearness ng skin na gusto nating makita online. Pwede na tayong mag-start sa paglalagay ng kilay. So, kilay is like mga kaguro. So, for me, ang ginagamit ko, kahit ano naman pwede mong gamitin kung ano yung mas use ka. Ako, I'm very used sa powder. So, i-fill out lang natin. Since yung aking kilay is, hindi siya buo-buo. So, i-clear lang natin. So, trace lang natin yung natural shape ng kilay natin. Ayan. Tapos, dito, i-blend lang natin outward. So, trace lang tayo para medyo drawing. Tapos, sa other side, ganun din. Huwag tayong konti. Trace lang natin yung natural shape ng ating mga kilay, mga kaguro. Ayan. Tapos, dito sa bandang harap. So, meron ka ng kilay. Kung meron ka ng kilay, i-blend mo lang siya. Pwede mo rin siyang i-brush. So, yan. Very light lang. Tapos na tayo sa ating face powder at sa ating kilay. Pwede na tayong dumako sa susunod. Yung paglalagay ng very light and neutral colors of eyeshadows. And you can also use any brush that you prefer. So, una ako, dahil medyo maliit yung eyes ko, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung second to the darkest color. Tapos, ilaline ko lang dun sa upper part ng eyes ko. Ilaline mo lang. So, parang ilaline mo lang. Huwag ka ulit. Ilaline mo lang siya dito sa crease ng eyes mo. Light lang. Dahan-dahan lang. Para hindi masyadong ma-stretch yung skin. Kasi yung skin natin, since i-age na rin ako at hindi na bumabata, mas dapat nating i-take care yung ating mga skin. So, ibigyan lang natin para magkaroon lang ng konting gap yung ito. At dun sa gitnang part, pinipili lang ako ng color na ito, yung medyo shimmery. Lagay mo lang dun sa gitnang part ng eyes mo. Kung hindi ka pa satisfied dun sa depth, pwede mo pa rin dagdagan. So medyo nabuhay na tsaka lumaki yung mga mata. Makikita nyo, nagkaroon na ng konting gap yung mata ko at medyo clear na yung face ko. So, kung gusto mo naman gumamit ng eyeliner, pwede rin naman hindi. Pero sige, this time gagamit ako ng
eyeliner. So, ito yung gamit kong eyeliner. Pag gumagamit ako ng eyeliner, inuuna ko yung gitnang part palabas. Tsaka ko ibabalot palit. Konting wing lang yung nilalagay. Tsaka dito lang sa upper part, dito lang sa half of my eyes. Depende rin kung saan ka mas komportable. Sa kabila, ganun din. Ito talaga sa pinaka-tricky yung paglalagay ng papantayin lang natin ng konti. Meron na tayong konting wing. Tapos, yan. So, nag-open up na yung eyes ko ng konti at lumaki na siya. Naman is our blush on para magkaroon ng konting color yung ating cheek. So, ako ang ginagamit ko is either pink, peach, kasi bagay siya sa kulay ko, at saka mix minsan ng pink. It's more kasi highlighter. Hindi naman ako masyadong gumagamit ng highlighter. Pero pwede mo rin i-combine yan. So itong peach na lang yung gagamitin. Gamit ka lang ng brush, kung anong brush yung comfortable ka. And then, dito mo siya ilalagay sa upper part ng cheeks mo. At i-blend mo lang siya ng upward. Blend mo lang siya ng upward. So pag nilagay, huwag agad makapal. Dapat gradually. Pwede mo rin lagyan yung nose mo kung gusto mo. Para magmukhang fresh lang. Tapos na tayo sa ating skin, sa ating kilay and eyeshadow and eyeliner. Punta naman tapos na rin tayo sa cheeks. Punta naman tayo sa lips. So before ka mag-lipstick or mag-apply ng any lip color, maganda na mag-apply ka muna ng lip therapy of any kind. So, lagay mo lang siya all over your lips. Balat mo lang para healthy naman yung skin or yung lips mo bago ka maglagay ng lip color. So ako, you just choose any color na hindi ganun kapula or yung very neutral, very natural yung color. So ako ito yung mga favorite na color. Okay. Itong parang nude. So gamitin natin itong ayun lang natin sa lips natin. Konti lang, pwede ng konti lang. So, tapos na tayo sa ating makeup look para sa ating online meetings. Ngayon, dumako naman tayo. So, let's go dun sa ating namang susuotin na top para mas maging maganda at presentable tayo. So, syempre, una na dito yung ating school uniform. Usually, ang nakikita natin na sinusuot ng mga teachers sa mga YouTube videos nila, usually itong color pink kasi mas nakaka-happy yung color at saka maganda yung presentation niya dun sa screen kapag nanonood ka, mas magandang tignan. Kung ayaw mo naman ito, pwede rin naman yung ating isang uniform. Pwede rin itong ating beige uniform. Maganda rin naman yung beige uniform, especially itong
neckline. Pero mas prefer kasi nung iba, yung pink, kasi nga magandang pagmasdan, lalo na sa mga videos. Kung ayaw mo namang magsuot ng uniform natin, pwede ka rin namang pumili ng mga clothes na meron ka na. Especially yung mga long sleeves na kagaya nito. Very presentable at maganda rin siyang pagmasdan. Lalo na yung mga, okay din yung mga lighter color. Kasi mas malinis tignan. May mga color, maganda talaga siya sa screen. Actually, very corporate ang dating. Very presentable and respectful dating ng colored na mga blouses, na mga polo. Kung medyo naiinitan ka naman, ayaw mo mag-long sleeve, pero yung long sleeves, pwede mo rin namang itupi yun para hindi masyadong mainit. Pwede ka rin pumili ng polo type, pero short sleeve, at may color din. Usually, maganda yung mga ganitong color, blue, or okay din naman yung black, okay rin. Pero mas maganda yung medyo may pop-up ng konting. Punta po tayo sa pag-aayos ng buhok. Okay na po na suklayin lang natin ang hair natin. And then, kung gusto po natin na mas presentable, pwede tayong gumamit ng mga plancha or gusto mo, pwede ka rin magkulot. It's up to you kung ano yung gusto mo or feel mo that day. Pero pag gusto mo naman, ayaw mo maglugay ng buhok, pwede ka rin namang mag-brush up ng buhok. So, ang ginagawa ko lang, pinapart ko yung hair ko, tapos binabanat ko siyang ganito para magmukha siyang polish. And then, didiretso ko lang na ipony sa likod. So, low ponytail lang yung ginagawa ko para magmukhang mas polish. So, ponytail mo lang siya kahit ano yung gusto mong gamitin na pampuyod na mo. Dito, pag may mga tumaas na side, so, yung low ponytail, maganda rin yung kanyang effect. Nakakatulong din po sa mga online meeting yung meron kang magandang backdrop sa likod. Or kahit wala kang backdrop pero nandun ka sa isang lugar na malinis yung nasa likod. Or pwede ka rin gumamit ng mga application para hindi masyadong clutter yung nasa likod mo. So pwede kang gumamit ng ganito. Kagaya ko, meron akong sariling backdrop. Ayan. Or pwede ka rin gumamit ng mga walls kagaya nito.